Ang pamahalaang Commonwealth at mga misyon para sa kasarinlan. Ano nga ba ang Commonwealth? Ang Commonwealth ay ang panahon ng transisyon tungo sa pagsasarili ng Pilipinas, alinsunod sa itinatadhana ng Batas Tidings-McDuffie. Atin munang balikan kung paano nga ba nabuo ang pamahalaang Commonwealth. Ang Batas Pilipinas 1902 ay kilala din bilang Cooper Act. Ipinanukala ito ni Henry Allen Cooper noong July 1, 1902. Ito ang naging batayan ng pamahalaang demokratiko sa bansa. Ito ang unang batas na ipinagtibay ng Kongreso ng Estados Unidos na may kinalaman sa pamamahala sa Pilipinas. Kabilang sa mga probisyon nito ang pagtatatag ng isang kapulungan ng mga mambabatas na binubuo ng mga Pilipino. Ang mga probisyon ng Cooper Act. Una, ang pagkakaroon ng talaan ng mga karapatan ng mga Pilipino. Ikalawa, ang pagkakaroon ng pambansang halalan para sa pambansang asembleya. Ikatlo, ang pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa para sa mga Pilipino. Ikaapat, ang pagkakaroon ng 2 Pilipinong kinatawan sa Kongreso ng Amerika. Ang mga naging unang kinatawan ay sina Benito Legarda noong taong 1907 hanggang taong 1912 at Pablo Ocampo taong 1907 hanggang taong 1909. Sa ilalim rin ng Batas Cooper, naitadhana ang paglikha ng lehislatura ng Pilipinas na bubuuhin ng 2 kapulungan, ang Komisyon ng magiging mataas na kapulungan at ang Asembleya ng Pilipinas ang magiging mababang kapulungan. Itinatadhana din ng batas na ito ang 3 kondisyon bago itatag ang Asembleya. Una, ganap na kapayapaan at kaayusan. Ikalawa, pagsasagawa ng pambansang senso. Ikatlo, 2 taong mapayapa at matahimik pagkatapos na mailathala ang senso. Kaya naman, noong July 4, 1902, idineklara ni Pangulong Roosevelt ang pagwawakas ng lahat ng kaguluhan sa Pilipinas, kaya't inihanda na ang pagkuha ng unang census ng bansa. Si General Sanger ang direktor ng census at idineklara ang Marso 2, 1903 bilang araw ng census. Ang kauna-unahang census sa Pilipinas ay binubuo ng 7,635,426 katao. Ito ang larawan ng pambansang asembleya. Bilang paghahanda sa halalan para sa unang asembleya ng Pilipinas, nagsanib bilang isang partido ang Partido Independista at Union Nacionalista upang matiyak ang kanilang tagumpay laban sa Partido Nacional Progresista na dating Partido Federal. Naganap ang halalan noong July 13, 1907. 80 positions ang pinaglabanan ng 2 partido. Nakuha ng Partido Nacionalista ang 59 positions laban sa 16 ng Progresista at 5 kandidato ng walang partido. Pinasinayaan ang unang pambansang asembleya noong October 16, 1907 sa Manila Grand Opera House. Nahalal bilang speaker si Sergio Osmeña at Manuel L. Quezon bilang minority floor leader. Layunin ng pambansang asembleya ang pagsasagawa ng batas para sa mga Pilipino. Ito ang larawan ni Sergio Osmeña noong siya ay speaker pa ng pambansang asembleya. Upang mapalawak ang pagsasanay ng mga Pilipino sa mga pampamahalaang gawain, pinagtibay ng US Congress ang Batas Jones na kilala rin bilang Philippine Autonomy Act noong August 29, 1916 na ipinanukala ni William Atkinson Jones. Ito ang naging unang hakbang sa pagsasarili ng Pilipinas. Pinalitan ng Batas Jones ang Batas Cooper bilang saligan ng pamahalaan. Sa preamble ng batas, ipinapahayag na ipagkakaloob ang kalayaan ng Pilipinas sa sandaling magkaroon ang bansa ng matatag na pamahalaan.
Itinadhana ng batas na ito ang pagkakaroon ng tatlong sangay ng pamahalaan: ang ehekutibo, lehislatibo, at judisyal. Ang bagong lehislatura sa ilalim ng Batas Jones ay pinasinayaan noong October 26, 1916. Si Manuel Quezon ang naging Pangulo ng Senado at si Sergio Osmeña ang naging Speaker ng mababang kapulungan. Binigyang kahulugan din ang katipunan ng mga karapatan ng mga mamamayan. Kabilang sa mga karapatan ang kalayaan sa pagsasalita at pamamahayag, kalayaan sa pagsamba, karapatang magharap sa daing at sumbong, karapatang lumahok sa mga asosasyon at iba pa. Ang Misyong Osrox, ang pangsyam na misyon para sa kasarinlan na pinamunuan ni Sergio Osmeña at Manuel Rojas noong December 1931. Ang misyong ito ay misyong pangkalayaan na ipinadalaan ng Pambansang Asembleya sa Estados Unidos para mahikayat ang mga Amerikano na bigyan na ng ganap na kasarinlan ang Pilipinas. Ang Hair Hose Cutting Law ay panukalang batas ni Butler Hair, Harry Hose at Bronson Cutting noong taong 1932 na sinaportahan ng Misyong Osrox. Tinatadhana ng batas na ito ang 10 taong transisyon bago kilalanin ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas. Isinasaad sa batas ang pagtatatag ng kapulungang babalangka sa saligang batas na pagtitibay ng Estados Unidos. Ibinibigay ng batas na ito sa Pangulo ng Estados Unidos ang kapangyarihang sang-ayunan o tanggihan ang anumang amenda sa konstitusyon. Bago magkabisa ang batas, kailangan tanggapin ito ng mga Pilipino. Ang lehislatura ay nahati sa dalawang kampo, ang anti at ang pro. Sa pangunguna ni Manuel Quezon, nanalo ang anti. Hindi tinanggap ng lehislatura ang batas Hair Hose Cutting. Ito ang naging palatandaan ng pagkakahati ng Partido Nasyonalista sa dalawang kampo. Unipersonal na pinamumunuan ni Osmeña at kolektivista na pinamumunuan naman ni Quezon. Kontrolado ni Quezon ang lehislatura kaya hindi nakapasa ang batas Hair Hose Cutting. Ang Tydings-McDuffie Law ay panukalang batas ni Millard Tydings at John McDuffie noong taong 1934. Ito ay batas pangkalayaan na sinuportahan ng Misyong Quezon. Kagaya rin halos ng mga probisyon ng Hair Hose Cutting ang mga tadhana ng batas Tydings-McDuffie. Ito ang mga sumusunod. Una, 10 years transition period bago bigyan ng kasarinlan na itinadhana noong July 4, 1946. Ang pangalawa, ang pagkakaroon ng kumbensyong gagawa ng saligang batas. Ang ikatlo, ang pagdaraos ng plebisitong magpapatibay sa saligang batas. Ang pang-apat, ang paghahalal ng mga mamumuno sa pamahalaang Commonwealth. Ang panglima, ang pagkilala sa kasarinlan ng Pilipinas sa ika-4 ng Hulyo, kasunod ng huling taon ng pamamahala ng pamahalaang Commonwealth. Ika-6, ang pagpataw ng gradual na taripa sa mga produktong iluluwas sa Estados Unidos simula sa ika-6 na taon ng pamahalaang Commonwealth. Pang-7, ang taunang kota na 50 Filipino immigrants sa Estados Unidos. Pang-8, ang pagkontrol ng pananalapi, kalakalang panlabas, at ugnayang panlabas ng Estados Unidos. Ika-9, kakatawanin ng Commonwealth ng isang Pilipinong residente komisyonado sa Kongreso ng Estados Unidos. At ang huli, ang Estados Unidos ay kakatawanin sa Pilipinas ng mataas na komisyonado ng Amerika. Itinatadhana rin ng batas ang pagiging neutral ng bansa. Nangangahulugang hindi maaaring makipagdigma ang Pilipinas nang walang pahintulot ng Estados Unidos maliban kung ito ay pagtatanggol.
Nakapaloob din sa tadhana ng batas ang karapatan ng Estados Unidos na magtatag ng base militar sa bansa. Bago magkabisa ang mga ito, kailangan munang tanggapin ng mga Pilipino, kaya iniharap ito ni Quezon sa lehislatura at napagtibay noong Mayo 1, 1934. Tinanggap ng mga Pilipino ang batas Tydings-McDuffie, kaya ang mga sumunod na mga hakbang ay ang pagsasakatuparan ng mga probisyon nito. Bilang pagsunod sa batas Tydings-McDuffie, nagpulong noong July 30, 1934 ang Kumbensyong Konstitusyonal sa pamumuno ni Claro M. Recto. Ang saligang batas na kanilang nabuo ay pinagtibay ng kumbensyon noong Pebrero 8, 1935 at noong May 14, 1935 pinagbotohan ito ng sambayanang Pilipino. Ang saligang batas ay may 6 na bahagi. Ang unang bahagi ay tinatawag na panimulang salita o kilala din bilang preamble na naglalahad ng mga simulain at adhikain ng bansa. Ang ikalawang bahagi ay naglalaman ng hangganan ng kapuluan. Ang ikatlong bahagi ay nagsasabi ng mga karapatan at katungkulan ng mamamayan. Ang ikaapat na bahagi ay naglalahad ng uri ng pamahalaan. Ang ikalimang bahagi ay tumutukoy sa pamamaraan ng pag-amyenda. At ang ika-6 na bahagi ay ang petsa ng pagkakabisa ng konstitusyon. Ipinakikita sa larawan ang pag-aproba ni Pangulong Theodore Roosevelt sa Saligang Batas ng Pilipinas. Sa halalang idinaos noong September 17, 1935, nanalo bilang Pangulo si Manuel Quezon at pangalawang Pangulo naman si Sergio Osmeña. Ang pamahalaang Commonwealth ay pinasinayaan noong November 15, 1935 sa harap ng gusaling pambatasan sa Maynila. Ang pasinaya ay dinaluhan ng libo-libong tao. Pagkatapos ng panunumpa ay ipinahayag ni Kalihim George Dern sa pangalan ng Pangulo ng Estados Unidos ang pagbuwakas ng pamahalaang Amerikano at ang pagsilang ng Commonwealth ng Pilipinas. Nandito pa tayo para talakayin ang programa sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth. Ang National Defense Act ang kauna-unahang batas na pinagtibay ng Pambansang Asembleya. Ito ay nabuo dahil ang pambansang seguridad ay naging isang suliranin, di gaano binigyan ng pansin ng mga Amerikano ang pagkakaroon ng malakas ng tanggulang bansa bago itatag ang Commonwealth. Ang programang ito ay naglalayong na mapangalagaan ang seguridad ng bansa. Itinatag rin ng programang ito ang sapilitang serbisyo militar at pagtatatag ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Ang pagtatanggol ng Pilipinas ay hindi lamang inilagay sa kamay ng mga sundalo, kundi pati na rin sa mga mamamayan na tinatawag na Reserve Forces. Si General Douglas MacArthur, ang tagapayong militar ng Commonwealth at hepe ng misyong militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. Women's Suffrage Act. Ito ang programa sa panahon ng Commonwealth kung saan nagbigay ng pantay na karapatan sa mga kababaihan na bumoto at mahalal sa pampublikong posisyon. Isang patunay dito si Carmen Planas, kung saan siya ay nahalal at naging unang babaeng konsehal ng Maynila. Isa rin patunay po dito si Elisa Ochoa na siya naging unang babaeng nahalal sa mababang kapulungan ng isang kongreso. Ipinahayag ni Pangulong Quezon ang pagkakaroon ng sariling wika, kaya nilikha ng batas tanggapan ng surian ng wikang pambansa noong 1937. Pagkatapos na mapag-aralan ang mga katutubong wika, nilagdaan ni Pangulong Quezon noong Disyembre 30, 1937 ang Executive Order No. 134 na nagsasaad na Tagalog ang batayang wika at iniutos ng ituro ang wikang pambansa sa lahat ng paaralan. Ang July 4, 1946
ang magiging opisyal na simula ng Tagalog bilang wikang pambansa. Si James C. De Vera po ang naging unang pinuno ng surian ng wikang pambansa. Ang katarungang panlipunan ay tumutukoy sa pagbibigay ng katarungan sa karaniwang mga mamamayan, ang pagpapaunlad sa kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanila sa hindi makatarungang pamamalakad na nagdudulot ng kahirapan, pagkakaloob sa kanila ng mga bagay na may karapatan silang tanggapin, at tamasin at pagpapanatili ng balanseng kalagayan ekonomiko at panlipunan sa buong bansa. Ang mga layunin ng programang ito, ang Court of Industrial Relations, ay isa ring programa na pamahalaan upang mamagitan di pagkakasundo ng employee. Ang Public Defender Act naman ay para sa kapakanan ng mga manggagawa. Ang 8 hours labor ay nagtatakda na dapat 8 hours lamang ang working period kada araw at nag-uutos din ito ng karagdagang bayad sa sobrang oras na paglilingkod. Ang minimum wage law naman ay nagtatadhana ng pinakamaliit na sahod na maaaring tanggapin ng manggagawa. Ang National Council of Education ay unang pinamahalaan ni Dr. Rafael Palma. Ito ang naging tagapayo ukol sa patakarang pang-edukasyon. Ang pagbibigay ng libreng edukasyon sa elementarya ay itinadhana ng salikang batas sa buong kapuluan upang mapalaganap ang kalumutan sa bansa. Nagbukas na rin ng mga pribadong paaralan. Ang Adult Education Office naman ay tumutukoy sa pagbibigay ng karapatan sa mga matatanda upang makapag-aral. Pagtatakda ng buwan sa Hulyo, Marso bilang paruruang taon, ang Rural Progress Administration of the Philippines ay isa sa mga programa upang mapabuti ang kondisyon ng mga probinsya sa Pilipinas. Napaunlad din ang transportasyon at komunikasyon. Nagkaroon ng mga paliparan, tren, tulay at telepono. Sa loob ng 48 taon na pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas ay nagdudulot ng maraming pagbabago sa halos ng aspeto ng buhay ng mga Pilipino. Nagkakaroon ng pagbabago sa politika, ekonomiya, sa sistemang edukasyon, pati na rin sa panitikan at sining. Ang itinuturing na pinakamahalagang pagbabago ay ang demokratisasyon ng buhay ng mga Pilipino. Bukod sa pagbabagong anyo na pamahalaan, binago na rin ng demokrasya ang sistema ng pamumuhay, pagpapahalaga, gawi, pakikitungo at pananaw ng mga Pilipino.